ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madali ang pagiging isang magulang. Kaakibat nito ang malaking responsibilidad ng paghubog sa mabuting asal, habang ang mga anak ay nasa murang edad pa lamang. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamatinding pagsubok na hinarap mo bilang isang magulang? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay lubos po ako nagpapasalamat sakaling mapili po ninyong basahin sa radyo itong liham ko. Ako po si Priming, 61 years old, taga Taytay Rizal, at isa rin sa inyong mga loyal na kabarangay. Bukod sa pakikinig sa radyo ay nakasubscribe din po ako sa YouTube channel ninyo at laging nag-aabang ng mga bago ninyong upload. Sa kasalukuyan ay may maliit na negosyo kami ng anak ko, Papa Dudut. Meron kaming barbecuehan sa tapat ng bahay namin. Sumasapat naman ang kita namin doon para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Tuwing umi-ere ang programa ninyo ay sumasakto naman sa oras na naghahanda ako ng mga iihawin at ititinda pagsapit ng hapon hanggang gabi. At talaga nga namang bahagi na rin ng pang-araw-araw kong ritual ang pakikinig ng programa ninyo. Kapag may mga pagkakataon na pumapalya ako sa pakikinig ay hindi nakukumpleto ang araw ko. Bukod kasi sa nakakaaliw ang mga kwento ninyo ay kapupulutan din po ito ng magagandang aral sa buhay. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, ay isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong nakikinig sa programa ninyo ay inaabangan ko yung mga kwento tungkol sa mga ina o kaya ay sa isang pamilya. Nakaka-relate kasi ako sa kanila dahil sa binata kong anak na siyang nagdulot ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Nangyari itong kwento ko 7 taon na ang nakakaraan. Noong panahon na yon ay kasama ko pa ang asawa kong si Ariel at nakakatuwang sa pagpapalaki sa kaisa-isa naming anak na si Volter. Bata pa lamang si Volter ay lagi na siyang nakatambay sa mga computer shop na malaki or malapit sa amin. Pero noong magkaroon na siya ng sariling cellphone ay doon naman siya nalulong sa mga nauusong mobile games. Kung tutuusin ay hindi naman kami yung tipong hirap talaga sa buhay noong panahon na yon dahil nakakaraos naman ang buong pamilya ko sa pang-araw-araw. Ang inaalala ko lang noon ay yung magiging kinabukasan ni Volter. Iniisip ko kung paano na kaya siya pag nawala na kaming mga magulang niya. O kung saan kaya siya pupulutin pagdating ng araw na kailangan na niyang mamuhay ng mag-isa. Tuwing nagkakaproblema kami noon ay masasabi kong maswerte ako dahil may mga kapatid pa ako na natatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Tumutulong sila hindi lang sa aming mag-asawa kundi pati na rin sa pag-aaral ni Volter. Isa nga sa mga sumusuporta sa anak ko noon, yung kapatid ko na si Stella. Nagtatrabaho siya bilang OFW sa Saudi. 21 years ang tanda ko sa kanya. Bagamat may sarili na ring pamilya at mga anak ay hindi pumapalya sa pagtulong sa amin yung kapatid kong yon. At tuwing may kakilala siya na umuwi dito sa Pilipinas ay palagi siyang may padalang pasalubong para sa amin ng pamilya ko. Aba, tumatawag si Estela. Hello? Ate Priming, kumusta kayo dyan? Nagbabakasyon nga pala dyan ngayon yung office mate kong si Tina. Nakuha niyo na ba yung pinadala ko sa kanya? Oo! Maraming salamat doon ha. Ang ganda nung bag, ang sosyal tingnan. Mukha nga pang mayaman. Eh yung pantalo ni Volter,
kasya ba sa kanya? Naku, medyo masikip nga eh. Tumaba na kasi. Sinabihan ko nga na mag-diet naman siya para magkasya sa kanya yon. Oo, sabihin mo magpapayat siya kahit konti. Aba, hindi naman siya habang buhay na bata. Naku, pag 40 na ang edad nun, magiging sakitin yon. Si Kuya Ariel, kumusta? Ayun. Nagdadialysis pa rin. Naku, sana mag-improve na yung kondisyon niya. O sige, magpapadala ulit ako dyan ng konti. Si Voltaire nga pala, magtutuition na rin ulit. Ay, Stella, siya nga pala. Mukhang hindi na niya kasi itutuloy yung kurso niya eh. Ha? Magta-third year na siya. Yun na nga eh. Puro bagsak yung mga grades niya. Bagsak nga ba talaga yung grades o dahil hindi na naman pumapasok? Naku, ewan ko ba sa batang yun? Kakausapin ko nga yun din nila para baka sakaling magawa ng paraan. Ay naku ate, kung may dapat kang kausapin, yung anak mo yun. Iginapang nyo sa private school tapos hindi naman pumapasok. Nung nagkasakit yung papa niya, akala ko titino na. Hindi pa rin pala. Oo nga eh. Baka naman mamaya yung computer na binili ko ay ginagamit lang nun sa games at hindi sa pag-aaral. Ay, naku. Ay naku, sinasabi ko na nga ba eh. Ate, pasensya ka na kung medyo masakit na ako magsalita ha. Pero yung ipinapadala ko dyan na pang tuition ng anak mo, hindi ko rin naman hinuhugot sa kung saan-saan lang. Nagpapakahirap ako dito sa ibang bansa para lang may maiabot pa rin ako sa inyo dyan. Akala ko pa naman mapapagraduate ko na yung pamangkin ko. Ayun pala, yung 2 taong binuno ko rito, mapupunta lang sa wala. Ewan ko nga ba dun sa batang yun? Natatagalan daw siya sa 4 na taon na kurso. Gusto niya vocational na lang para naman daw trabaho kaagad. Naku ate, sorry ha. Hindi naman sa pag-aano, pero kung nalaman ko lang agad na nasayang lang yung ipinapadala kong pera para sa kanya, di sana, inilaan ko na lang lahat para sa pangangailangan ng mga anak ko. Kaya kung magna-drop out na naman siya sa college, hindi ko nakakayanin na sustentuhan pa yung pag-aaral niya sa susunod. Yung panganay ko mag-high school na rin next year. Kaya magiging mabigat na rin yung gastusin ko. Naiintindihan naman kita. Nahihiya nga ako sa ginawa ng batang yun eh. Pasensya ka na talaga ha. Pasensya ka na rin ate. Pero sana pagsabihan mo siya na umayos naman. Kausapin mo ng matino. Baka nakakalimutan niya. Yung papa niya may sakit pa. Hindi na siya dapat magpapetiks-petiks sa buhay. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Hirap kasi sa kanya, hindi na rin nakikinig sa akin. Ay naku ate, sinasabi ko sa'yo, ikaw din ang kawawa dyan sa anak mo balang araw kapag hindi pa yan nagbago ngayon. Ginagawa ko rin naman lahat para pangaralan siya. Pero hindi naman niya isinasabuhay. Pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga. Para pang nagsasayang lang ako ng laway tuwing pinagsasabihan ko siya. Sorry ate ha, pero masyado ka kasing nagiging maluwag sa anak mong yon. Nasanay na nasusunod lahat ng gusto niya kaya ayun, hindi na natatakot sa inyong mga magulang niya. Ay, kakausapin ko na lang ulit siya. Huwag ka nang mag-alala ha? Ate, huwag sanang sasama ang loob mo sa akin ha. Naiintindihan din naman kita. Pero sana lang, maturuan niyo siya habang maaga pa. Kung tatanda kasi siyang batugan, kayo rin ang pahihirapan niya pagdating ng araw. Ay, siya. Sige. Baka nakakaabala na ako dyan sa trabaho mo. Salamat ulit sa mga pinadala mo, ha? Wala yun, ate. Sige na't kailangan ko na ring ibaba ito. Ingat kayo dyan. Tuluyan na ngang hindi pumasok si Voltaire sa kolehiyo, Papa Dudut. Hindi raw nito kaya ang 4-year course kaya nag-enroll na lamang siya sa 2-year course ng Information Technology doon. Ang sabi naman ng asawa ko ay baka raw sakaling mairaos na rin ng anak namin yung 2 taon na yon, total naman ay nasa computer ang hilig nito. Medyo hirap kami ng asawa ko na pag-aralin si Voltaire kahit na 2 taon na lamang yung kurso nito at sa mas mura ng eskwelahan nag-aaral. Nagdadialysis na rin kasi yung asawa ko ng panahon na yon. Nang magbakasyon si Stella sa Pilipinas at nakita ang kalagayan namin, lumambot muli ang puso niya. Siya pa yung nag-offer sa amin na pag-aaralin niya si Voltaire sa 2nd pagkakataon. Kahit nahihiya ay pumayag na rin kami ng asawa ko dahil
Talagang hirap na rin naman kami noon pagdating sa pera. Pero sabi ni Stella, yun na rin ang huling pagkakataon na ibibigay niya sa anak ko. Tumatanaw din kasi siya ng utang na loob sa amin, Papa Dudut. OFW noon sa Saudi ang asawa kong si Ariel at eto ang tumulong kay Stella para makapag-abroad. Nang mga panahon na OFW pa si Ariel ay kami pa ang medyo nakakaluwag-luwag sa aming mga kamag-anak at malaki din ang naitulong namin sa kanila. Ngunit mula nang magkasakit si Ariel at tila bumaligtad na nga ang mundo at kami naman yung madalas na nangangailangan noon ng tulong mula sa mga kamag-anak namin. Matutuwa na sana kami ng panahon na yon dahil nakikita naman namin na seryoso na sa pag-aaral yung anak namin. Pero ilang buwan bago makatapos si Voltaire sa panibagong kurso niya ay kinausap naman niya kami, Papa Dudut. Voltaire, tigilan mo muna yung pagko-computer mo. Samahan mo na akong kumain dito. Yung papa mo, pinauna ko na kanina. Sandali lang po, Ma. Ay naku, bilisan mo na dyan. Masamang pinaghihintay ang grasya. Oho, eto na nga po, oh. Tatayo na. Sarap ng ulam natin, Ma. Binagoongan, paborito ko. Yan ang niluto ko kasi alam kong yan ang paborito mo. Siya nga pala anak, napapansin ko. Parang hindi ka na naman yata pumapasok ah. Paano naman po? Ang dami ko nang hahabulin dahil dun sa pag-absent ko nung nagkasakit ako. Hindi na ako makasunod sa mga ginagawa ng mga kaklase ko. Siyempre nakakahiya naman yun. Magmumukha akong ewan dun. Ganun talaga, kailangan mong bumawi. Pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kaklase mo eh. Pag hindi ka pumasok, edi mas lalo kang hindi makakahabol. Ma, nahihirapan na po talaga ako. Parang ayaw ko na nga eh. Natural lang na mahirapan ka. May pag-aaral bang madali? Wala namang estudyanteng nakapagtapos ang hindi dumadaan sa paghihirap eh. Kailangan mo maging matyaga. Pero pinag-iisipan ko na nga pong di na ituloy yun. Ano? Alin yung hindi mo itutuloy? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Yung pag-aaral ko po. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na naman itutuloy? Pambihira naman, anak naman. Pangatlong eskwelahan mo na yun. Yun na nga, Ma eh. Pangatlong eskwelahan ko na. Pero hindi ko pa rin gusto yung ginagawa ko. Baka hindi talaga para sa akin yun. Anak, pag-isipan mo naman muna ng mabuti yung desisyon mo na yan. Mahirap yung hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ma, ang dami naman po dyan na di nakapagtapos. Pero naging maayos naman yung buhay. Diretso trabaho na tapos kumikita na agad. Parang yun na rin ang gusto kong gawin. Naiinip na ako rito. Pwede ba? Ilang buwan na lang gagraduate ka na sa bago mong kurso. Hindi mo pa tatapusin? Ma, marami na rin akong bagsak. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pangalawang pagkakataon na yung ibinigay sa'yo ng Tita Estela mo, pero hindi ka pa rin nagtino. Naulit lang yung nangyari noon. Abay, mahiya ka naman sa kanya. O kung hindi ka nahihiya, abay bigyan mo naman kami ng kahihiya ng papa mo. Yun na nga, Ma eh. Nahihiya na nga ako kay Tita Estela. Pero isipin nyo, mas nakakahiya kung itutuloy ko pa rin yung pag-aaral ko kahit puro bagsak na grades ko. Baka kung ano pang masabi niya sa akin o sa inyo. Ewan ko kung saan mo nakukuha yung mga baluktot mong katwiran. Palibasa hindi ikaw ang humaharap sa tita mo sa tuwing may ginagawa kang kalokohan eh. Kahit naman po mag-usap kami nun, mauuwi lang sa walang kamatayang sermon. Natural! Alangan namang purihin ka niya dyan sa katamaran mo. Hindi mo ba nakikita? Wala nang trabaho ang papa mo. Kailan mo pa kami maiisip tulungan, ha? Yun na nga ho gagawin ko eh. Magtatrabaho na nga ho ako para makatulong na agad dito sa bahay. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses. Sige nga, anong trabaho ang a-applyan mo? High school lang naman na natapos mo. Marami. Pwede akong makisosyo dun sa mga tropa kong may cellphone repair shop. Cellphone repair shop? Magse-cellphone repair shop ka lang? Anak naman! Hindi mo man lang ba naisip yung 7 taon mong ginugol sa pag-aaral na ginastusan namin? Pwede ka na maging abogado o doktor kung nagseryoso ka lang. Sa laki ng ginastos at sa tagal mong nag-aaral, ang dami mong sinayang. Ang OA nyo naman, Ma. Kung makapagkwenta kayo,
Mga simpleng kurso lang naman yung kinuha ko. Di rin naman ganun kalaki yung nagastos. Hindi yun ang pinupunto ko. Isipin mo nga, napakarami estudyante dyan na gusto makapagtapos ng pag-aaral pero hindi nila magawa. Bakit? Dahil wala silang pera. Kung hindi pa sila magiging scholar, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makatungtong ng kolehiyo. Samantalang ikaw, ibinigay na namin ang lahat-lahat pero pinaliwala mo lang. Hindi naman ako yung mga taong yun eh. Kung gusto nilang mag-aral, di sila nang masipag at sila nang magaling. Basta ako, ayoko. Kayo lang naman yung pilit ng pilit sa akin na magka-diploma eh. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Huwag kang bastos! Papa Dudut, kagaya noong una ay mas nilawakan pa namin ng asawa ko ang pangunawa para kay Volter. Pinabayaan namin siya na hindi na tapusin ang pag-aaral niya. Nagtiwala na lamang kami at nanalig na mapunta siya sa tamang trabahong magdadala sa kanya noon sa mas tamang landas. Hindi ko rin kaagad nasabi sa kapatid kong si Stella na desidido nang huminto sa pag-aaral ang anak ko. At noong magkaroon ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na yon, sa halip na magalit ay napabuntong hininga na lamang siya. Sa puntong yon, parang mas gusto ko pa na magalit na lamang siya sa mga nangyari. Doon ko kasi napagtanto na matagal na pala niyang sinukuan ang anak ko kaya gano'n na lamang niya kabilis tinanggap ang mga nangyari. Dahil doon ay mas lalo ako nakaramdam ng hiya sa lahat ng naitulong niya kay Volter na wala namang magandang kinahinatnan. Nang maikwento ko sa mag-ama ko yung tungkol sa naging reaksyon ni Stella kahit papaano ay tinablan din ng hiya itong si Volter. Gaya ng sinabi niya noong magkausap kami ay itinuloy niya ang planong makisosyo sa kaibigan niyang may-ari ng cellphone repair shop. Nakita ko naman noon na mukhang seryoso na siya sa ginagawa niya. Nakapag-abot na rin siya ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Akala namin ni Ariel ay magtutuloy-tuloy na yon, Papa Dudut, pero matapos lang ang kulang-kulang 3 buwan ay nawalan na naman ng gana si Volter sa ginagawa niya. At naging madalas ang pagtambay niya sa bahay namin. At nang tumagal-tagal pa nga ay tuluyan na rin niyang itinigil ang pagtatrabaho sa shop na yon. Katwiran naman niya, nagkagalit-galit daw kasi sila ng mga kaibigan niya na kasama niya sa negosyo. Sinubukan din ni Volter na mag-apply sa call center at natanggap naman siya roon pero hindi pa raw siya pwedeng bigyan ng kontrata hanggat hindi niya na ipapasa ang 1 buwan na training. Kinabahan ako na baka pati yun ay ibagsak pa ng anak ko, Papa Dudut. Lalo na't alam kong mailap nga siya pagdating sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya ang 1 buwan na training. Pero nang magsimula na siya sa trabaho bilang call center agent ay wala pang 1 buwan ay nag-resign na naman siya. Hindi daw niya kaya ang ganong klase ng trabaho. Boring na nga raw, kailangan pa niyang baliktarin ng umaga at ang gabi. Kahit na magkano pa raw ang ibayad sa kanya ay hindi na siya babalik sa ganong klase ng trabaho. Sa puntong yun ay talagang kinakabahan na ako sa magiging kinabukasan ni Volter at ng pamilya namin. Sumabay din kasi noon ang paglala ng sakit ni Ariel. Inaasahan ko na nga sana na makakatulong na si Volter at ang trabaho niya sa mga bayarin namin sa ospital. Pero nauwi na naman yon sa wala lang, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi kami pinabayaan ng mga kapatid ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 linggo matapos ma-confine sa ospital si Ariel ay pumanaw na rin po ito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nangyaring yon, Papa Dudut. At sa puntong yon kahit na naroon ang anak kong si Volter ay pakiramdam ko ay
mag-isa na lamang ako sa buhay. Sa nakikita ko noon ay malaki rin ang naging epekto ng pagkawala ni Ariel sa anak ko, Papa Dudut. Mas malapit naman kasi talaga ang loob niya sa papa niya. Lalo na't sa aming dalawa ay si Ariel ang palaging kumakampi at nagtatanggol sa kanya. Kahit na minsan ay wala na nga ito sa lugar. Sa tingin ko kasi sa ganong paraan na lamang noon bumawi si Ariel kay Voltaire dahil sa matagal nitong pagtatrabaho sa abroad. 4 years old pa lamang kasi yung anak namin nang lumipad si Ariel patungo sa Saudi. At simula noon, once a year na lamang itong nakakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Doon lang din silang mag-ama nagkakasama. Kaya naman bata pa lamang si Voltaire ay naibibigay na ang mga luho niya. Para hindi sumama ang loob ay ibinibigay na lamang ng asawa ko ang lahat ng gusto niya. Sa katunayan, Papa Dudut ay napag-aral pa nga namin siya sa isang private school mula elementary hanggang high school. Dahil lumaki si Voltaire na sabik sa atensyon ng isang ama, isa yon sa mga nakikita kong dahilan noon kung bakit lumaki siyang matigas ang ulo. Kahit naman kasi kasama niya ako ay iba pa rin yung pakiramdam na may amang laging gumagabay sa kanya. Noon pa man ay tamad na siyang mag-aral at sa katunayan 5 taon bago siya nakatapos ng high school. Puro kasi paglalaro ng computer games at panonood ng TV ang inaatupag niya. Sa pagtanda niya sa halip na tumino ay mas lalo pa siyang lumala. Dahil sa pagkawala ng asawa ko ay naawa naman sa aming mag-ina ang kapatid nitong si Gary, isa ring OFW. Umuwi ito sa Pilipinas noong libing ni Ariel. Alam nito na naubos lahat ng savings namin para sa pagpapagamot ng asawa ko. Kahit yung maliit naming tindahan ay nagsarado na rin sa kawalan ng puhunan. Kaya nagipit na rin kami ng panahon na yon, Papa Dudut. Ate Priming, kamusta naman kayo ni Voltaire? Eto, medyo okay na. Pero yung anak ko, ganun pa rin eh. Madalas pa rin nagkukulong sa kwarto. Talagang dinibdib niya yung pagkawala ng papa niya. Paano na kayo ngayon yan, ate? Sarado na rin pala yung tindahan nyo. Mapagkukunan pa ba kayo ng panggastos nyo? Naku, yun na nga. Wala eh. Siguro mangungutang na lang muna ako sa kapatid ko. Wala pa bang trabaho si Voltaire? Hay naku, Gary. Isa nga rin sa pinoproblema ko yung batang yan eh. Hindi tumatagal sa trabaho. Magaling lang talaga sa simula. Pero kapag nagsawa na, iiwanan na rin niya. Tapos hirap din siya makakuha ng matinong trabaho ngayon. Hindi kasi nagtapos ng pag-aaral. Ganun ba? Baka mas mainam kung magnegosyo na lang kayo, ate. Naku, wala naman kaming pagkukunan ng puhunan sa negosyo. Sige ganito, ate. Meron pa naman ako na itatabing pera. Bibigyan na lang kita ng pampuhunan para mabuksan mo ulit yung tindahan mo. Teka, totoo ba yan? Ay naku, maraming salamat. Hindi ko yan tatanggihan. Huwag ka mag-alala. Kapag nakabawi na kami, ibabalik ko sa'yo yung puhunan. Naku, wag na ate. Huwag mo nang isipin yun. Sa'yo na yun. Tulong ko na yun sa inyo. Naku, maraming salamat talaga ha. Hulog ka ng langit. Ang laking tulong nun sa amin kung alam mo lang. Yung pamangkin ko ba ate? Ano ba hilig nun? Naku, puro computer games na naman ang inaatupag nun. Solong anak kasi kaya siguro hindi pa nakakaisip na tumulong. O sige, ganito gawin natin. Plano ko kasi magkaroon ng maliit na computer shop. Siguro hanap na lang kayo ng pwesto na malapit dito sa inyo. Tapos si Voltaire na lang magiging kasosyo ko. Ako yung magbibigay ng puhunan. Tapos siya na magmamanage. Hatiin na lang kami sa kikitain ko sakali para may pagkaabalahan din siya. Naku, sobra-sobra na yung itutulong mo sa amin. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na ako ate. Basta kahit anong makakatulong sa inyo. Maraming salamat ha. Huwag mo nang isipin yun ate. Nung nabubuhay pa si kuya, may panahon din naman na siya yung sumusuporta sa akin at sa mga magulang namin. Alam mo ba,
Ipinagpasa Diyos ko na lang talaga ang lahat nung mawala ang kuya mo. Hindi ko na kasi alam kung paano na kami ng anak ko ngayon na kami na lang ang naiwan dito. Pero salamat sa Panginoon, dinala ka niya sa amin. Hindi biro yung inalok mo na tulong sa amin. Walang anuman yun, ate. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo rin naman? Sana lumago yung magiging negosyo nyo para wala na kayong aalalahanin pa. Sisikapin namin yan para naman hindi masayang yung tulong na ibibigay mo sa aming mag-ina. Alam mo ate, sa totoo lang, kung papatok yung pinaplano kong computer shop, kahit hindi na magtrabaho yung pamangkin ko, mabubuhay na kayo ron. Balita ko kasi, malakas yun sa mga estudyante. Sakto naman na maganda yung location nyo rito. Kung dito rin kayo sa malapit makakahanap ng pwesto. Yun eh. Maganda sana kung magseseryoso na nga yung anak ko. Pabago-bago kasi ang isip nun eh. Ay, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para tulungan siya. At gaya ng napag-usapan natin eh, itatabi ko yung parte mo sa kikitain ng computer shop. Salamat ate. Pero saka na natin isipin yung parte ko kapag maayos na lahat. O siya, sige. Gusto mo ba munang magkape? Pasensya ka na ha. Napasarap kagad yung kwentuhan natin eh. Nakalimutan ko tuloy na alokin ka ng maiinom. Naku, huwag ka na mag-abala ate. Paalis na rin naman ako. Sinusulit ko kasi yung bakasyon ko rito, kaya marami ako nakaplanong puntahan. Paano ate? Mauna na ako. Pakisabi na lang sa pamangkin ko yung napag-usapan natin. Oo, ako nang bahala. Sasabihin ko kagad sa kanya mamaya. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo ha. Salamat ulit. Papadudot nakahanap kami ng maliit na pwesto na malapit lang sa bahay namin. Nirentahan namin yon para gawing computer shop na siyang imamanage ng anak kong si Walter. Inasikaso ko na rin noon yung maliit kong tindahan. Pero dahil hindi pa ako noon kumpiyansa sa anak ko ay inaalalayan ko muna siya noong magbukas ang computer shop niya. Nagsimula siya sa 3 computer units. Araw-araw akong sumasaglit doon para masilip kung maayos ang lahat. Nakakahiya rin kasi kay Gary kapag nabigo namin ito sa magandang negosyo na naisip niya para sa aming mag-ina. Sa katagalan, yung 3 computer ay nadagdagan pa ng 2. Yung tindahan ko naman ay unti-unti ko na ring napalaki kahit ako lamang ang mag-isang nag-aasikaso nito. Sa loob ng halos 1 taon ay naging maganda ang takbo ng munti naming negosyo. Yung tindahan ko at yung computer shop naman ng anak ko at natuwa naman si Gary dahil maganda ang kinahinatnan ng pagtulong niya sa amin. Ngunit sa kasabaang palad ay nagkasakit yung isa sa mga anak ng kapatid kong si Stella. At dahil walang ibang mapakisuyuan ay nakiusap siya sa akin na bantayan muna ang anak niya. Hindi naman ako tumanggi dahil noong kami ang nangangailangan ng tulong niya ay hindi niya kami tinalikuran. Naunawaan ko rin naman siya dahil hindi siya basta-basta makakauwi mula sa trabaho niya sa abroad. 3 linggo akong namalagi sa probinsya namin kung saan ay nakatira ang pamilya ni Stella para bantayan ang pamangkin ko. Pansamantala ko munang sinarado ang tindahan at sa puntong yon ay naging kampante na rin naman ako nakakayanin ni Voltaire ang pagbabantay sa computer shop kahit na wala ako doon. Pero pag uwi ko ay hindi ko inaasahan ng isang malaking problemang sumalubong sa akin noong bumisita ako sa computer shop. Pinasok ng mga magnanakaw ang computer shop at nilimas lahat ng mga laman nito. Sa nangyaring yon ay hindi ko na napigilan ng galit ko nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit kami ninakawan. Sus Maria Josep Voltaire! Ano nangyari dito? Ayun na nga. Pinasok ng mga magnanakaw. Anong sabi ng mga pulis na nagpunta kanina? Natukoy na ba kung sino yung gumawa? Wala pa nga po, ma. O yung CCTV! Ano, tinignan nyo ba? Wala po eh. Hindi nakunan yung nangyari. Paano hindi nakunan? Tuloy-tuloy naman ang recording nun na. Ano kasi, hindi ko napansin na di na rin pala gumagana yun, ma. Ano? Pambira!
Wala naman hong may gusto na mangyari to, Ma. Sa tono ng pananalita nyo, parang ako pa yung sinisisi nyo. Abay, natural! Ikaw ang nandito eh! Sa'yo ko ipinagkatiwala yung computer shop habang wala ako. O paano na to ngayon? Wala tayo kaalam-alam kung sino yung pwedeng gumawa nun sa atin. Ma, hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa. Hindi na mababalik yung ninakaw sa atin. Teka nga, paano pala nakapasok dito yung mga magnanakaw? Hindi man sira itong padlock Hoy, umaming ka nga. Ano ba talaga ang nangyari, ha? Hindi ko nalock yung accordion. Ano? Paano hindi mo na-ilock? Bago ka umalis dito, yun ang unang-una mong sisiguraduhin. Umaming ka nga. Ano yung totoong nangyari, ha? Ano kasi, May? Nag-inuman kami ng mga tropa ko dito. Pambihira, nag-inuman kayo dito? Dito mismo sa loob ng computer shop? Walter naman, nag-iisip ka ba? Kasi nga ayaw kong iwan tong computer shop. Kaya imbis na umalis kami, dito na lang kami nag-inuman. Dito pa talaga kayo naglasing? Napakagaling mo naman, Paano ka magkakaroon ng customer kung pati dito ay dinadala mo yung bisyo mo? Ano ka ba naman? Napaka-irresponsable mo! Saglit lang naman po sana yun, Ma. Pero wala Naparami kami ng inom. O tapos? Kasalanan ko ba na naparami yung inom ninyo? Lintik na alak yan! Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung napasok lang tayo ng magnanakaw. Kaso, nanakawan tayo dahil dyan sa kapabayaan mo. Baka nga mga kasama mo rin yung mga nagnakaw dito Pinaimbestigahan mo na ba yung mga kaibigan mo? Ma, grabe naman ho kayo makapag-isip sa mga kaibigan ko. Hindi nila gagawin sa akin yun. Ano ba kayo? Tiwalang-tiwala ka dun sa mga kaibigan mo? Saan ka ba nila dinadala? Hindi ba sa bisyo? Pinagbawalan ko na sila na tumambay dito dahil hindi naman sila nagsisipagbayad. Malamang nung wala ako, libre silang nakakagamit ng computer dito. Nakinabang na nga, ganito pa yung gagawin sa atin. Man naman! Sinabi ko na nga ho, di ba? Walang kinalaman dun yung mga kaibigan ko. Sa tono ng pananalita nyo, para nyo na rin sinabi na sila yung nagnakaw dito Hirap kasi sa inyo, ang bilis nyo mahusga ng tao. Hay nako! Kahit na ano pang sabihin mo, paiimbestigahan ko pa rin silang lahat. Malay ko ba kung sinadya lang ng mga yun na lasingin ka para makapagnakaw dito? Hindi nga nila magagawa sa akin yun, Ma! Ewan ko sa'yo! Kung hindi ikaw ang magpapaimbestiga, pwes ako na ang gagawa. Lahat sila, suspect dito! Nakakainis ka naman, Ma Ipapahiya mo lang ako sa gagawin mo. Isipin nyo rin naman ho sana yung magiging kahihiyan ko. Nahihiya ka? Ha? Sana noon mo pa naramdaman yan para hindi ka nagkalakas ng loob na mag-inom dito sa computer shop. Sige nga, paano na yung babayaran natin dito sa mga nasira? Nagre-renta lang tayo dito. May bill pa ng kuryente at internet. Buti sana kung may naitabi ka Ewan ko sa inyo. Imbes na matuwa kayo na walang masamang nangyari sa akin, puro paninisi pa yung maririnig ko sa inyo. Papadudot ng magkaroon ng investigasyon sa nakawan ay nalaman ko ang totoong nangyari. Nag-inuman talaga sina Voltaire sa loob ng computer shop at sa sobrang kalasingan ng anak ko ay doon na rin siya nakatulog. Hindi na siya nakauwi pa noong gabing yon habang yung mga kaibigan niya ay nakauwi na. Sinubukan daw kasi ng mga ito na gisingin siya pero sadyang mahimbing ang tulog niya. Dala ng sobrang kalasingan. Kaya iniwan na lamang siya ng mga ito at yung shop ay nanatiling nakabukas ng mga oras na yon. Noong mag-isa na lamang siya at mahimbing pa ang pagtulog ay saka naman naganap ang nakawan. Ang malala pa roon ay umamin din si Voltaire na sinadya niyang basagin yung salamin ng shop para pagtakpan ang kalokohan niya at kapalpakan niya ng gabing yon. Wala na ring nangyari na investigasyon, Papa Dudut, at hindi na rin kasi natukoy kung sino yung mga magnanakaw. Kahit na malakas ang kutob ko noon na may kinalaman talaga doon ang mga kaibigan ng anak ko. Ang masama pa dahil ako ang nagpumilit na magkaroon ng investigasyon, mas lalo pang nagalit si Voltaire sa akin. Aaminin ko na na-guilty rin ako noon sa ginawa kong pagpapahiya sa sarili kong anak. Kaya humingi na rin naman agad ako ng tawad sa kanya.
Masyado kong nadala sa emosyon ko ng oras na yon dahil na rin sa mahabang panahon na kinimkim ko yung sama ng loob ko sa katamaran at sa kabastusan niya. Kaya naman hindi ko na rin naiwasan noon na makapagbitaw ng masasakit na salita sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na nga naming sinarado ang computer shop, Papa Dudut. Bukod kasi sa malas na dulot ng naganap na nakawan ay wala na rin kaming naitatagong pera para bumili ng mga bagong computers. Mabuti na lamang at mabait na tao si Gary. Sa halip na magalit ay pinagkibit balikat na lamang niya yon. Hindi na rin namin sinabi ang totoong nangyari. Ang tanging alam niya lamang noon ay nalooban ng computer shop. Kahit na mali yon ay pinili ko pa rin na itago ang kapalpakan at kapabayaan ni Volter. Baka kasi mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin ng panahon na yon. Muli akong inalok ni Gary na magtayo ng negosyo at sinabi niyang karamihan naman daw ng entrega namin sa kanya noon ay malakas pa yung computer shop ay naipon niya. Sabi niya ay pwede naman daw niyang ibigay yon sa amin para maging panibagong kapital. Pero tinanggihan ko na yon, Papa Dudut. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na tanggapin pa rin ang tulong na yon matapos kong ilihim ang tungkol sa totoong nangyari para pagtakpan ang kaisa-isa kong anak. Sinabi ko na lamang noon na sapat na rin naman ang kinikita ko sa tindahan at yun na lang muna ang pagtutuunan namin ng pansin. Pero lingid sa kalaman ko, Papa Dudut, na nagkausap pala sina Volter at Gary nung muli itong nagbakasyon dito sa Pilipinas. Sa kumustahan at pag-uusap nilang yon ay doon na nagbahagi ng saloobin ng anak ko. Likas na mabait si Gary kaya hindi na ako nagtaka na mabilis siyang nakagaanan ng loob ni Volter. Halos pareho lang kasi sila ng yumao kong asawa. At nung nalaman ni Gary na wala pa rin matinong trabaho at adik pa rin sa games ang anak ko ay naisipan niya na baka may problema lang itong dinadala kaya walang motivation at direksyon sa buhay niya. Volter, pumasok na ako ha. Tito Gary, kayo pala. Tuloy po. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman po. Tapos na rin naman ako maglaro. Ano po palang atin, Tito? Ang sabi kasi ng mama mo, masama rin pakiramdam mo. Kaya pinuntahan na kita dito sa kwarto mo. Opo. Medyo masama nga po pakiramdam ko. Dinaan ko na lang sa paglalaro para di ko masyadong maramdaman. Pinuntahan na rin kita kasi baka hindi na ako makadalaw dito bago ako umalis. Flight ko na kasi sa isang araw. Ganun po ba? Sana sa sunod na uwi nyo, puntahan nyo ulit ako. Salamat nga po pala Tito Gary dun sa mga pasalubong nyo Wala yun. Oh, malapit na rin pala birthday mo no? Mag-iilang taon ka na nga. Tito naman walang tanungan ng edad. Bakit ka naman mahihiya sa edad mo? Alam mo naman po Tito na masyadong issue dito sa amin yung edad ko. Kasi nga wala pa rin akong matinong trabaho hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. Ako lang to. Hindi naman kita uhusgahan. Magte-30 na po ako Tito. 30? Naku, ang tanda mo na pala. Baka naman may gusto ko na ipakilala sa amin na girlfriend mo. Naku, wala pa ho. Wala pa sa isip ko yung pakikipagrelasyon. Ano nga bang balak mo? Saan po? Sa future mo. Sa buhay mo. Ganun. Sakto lang naman po. Kung saan ako dalhin ng hangin, di doon ako. Wala ka bang gusto para sa sarili mo? Yung pangarap mo? Wala po Wala rin naman po akong gustong gawin. Maliban lang sa paglalaro ng games. Parang ganun na nga po. Pero parang ayoko namang maniwala na wala kang pangarap at gusto sa buhay. Nung bata ka, anong pangarap mo? Maging piloto po. Bakit hindi mo ipagpatuloy yun? Hindi naman po ako matalino. Palagi nga akong bagsak sa klase Isa pa, mahirap po kasi. Baka unang lipad ko pa lang, mag-crash na agad yung eroplano.
Bakit naman pakiramdam mo palpak ka kaagad kahit hindi mo pa naman nasusubukan? Wala rin naman po kasing nagsasabi sa akin na magaling ako. Nakaya ko. Lahat sila, kahit nung bata pa ako, tingin nila sa akin, batang pasaway, walang silbi, batugan. Lalo na si mama. Alam mo, sigurado ko na hindi ganyan yung tingin sa'yo ng mama mo. Proud yun sa'yo. Hindi niya lang siguro masabi dahil ang dami niyo ring naging problema. Ang tanda ko na rin po, Tito Gary. Parang huli na lahat para sa akin. Walter, huwag mo sabihin yan. Kalokohan lang yang huli na ang lahat na yan. Huwag kang makisabay sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong takbo sa buhay. Kahit kasi subukan ko mag-isip ng mga positibong bagay, lagi pa rin nangingibabaw yung mga pagkakamali ko na paulit-ulit nilang pinamumukha sa akin. Yung parang buong buhay ko na lang, wala akong ginawang tama. Ay, ganito kasi yun. Hindi lahat ng tao pinagkakaloob ng langit. Mga tao na makakasama natin para pasayahin tayo. May mga tao ring ipinagkaloob para patatagin ang kalooban natin. Masasaktan talaga tayo kasi yun yung dahilan nun Pero kahit ano pa yung pagdaanan natin, kahit ilang masasakit na salita pa yung marinig natin, hindi na tayo matatalo nun. Yun kasi yung magpapatibay dyan sa puso mo. Salamat po, Tito. Pakiramdam ko tuloy. Parang nandito pa rin si Papa dahil sa inyo. Tignan mo nga, lumabas na rin yung kadramahan mo. Biro lang, basta huwag mong isipin na napag-iwanan ka na. Pwede ka pa rin naman mag-aaral kung gugustuhin mo lang. Tandaan mo, hindi karera yung pagkamit ng diploma. Mahal ka namin. Kung namimiss mo si kuya, tawagan mo lang ako. Yung totoo, Tito, ako ba talaga yung madrama? O ikaw? Matapos pala ang pag-uusap nilang yon ay nagkaroon sila ng isang kasunduan. Nangako si Gary na bibigyan nito si Walter ng perang pambili ng second-hand na kotse para gawing pamasad ng taxi. Pero dahil hindi pa marunong magmaneho si Walter ay kinailangan muna niyang maipasa ang driving lessons at makakuha ng lisensya bago makuha yung pera. Lahat ng yon ay itinago sa akin ni Walter, Papa Dudut. Natuwa ako nung nakita ko na nag-aaral na siyang mag-drive dahil akala ko ay sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng pagkukusa at motivation na magkaroon ng direksyon sa buhay. Pero matapos ang driving lessons niya ay bumalik na naman siya sa pagiging tambay at sa madalas na pagbababad sa cellphone niya. Hanggang sa napansin ko na bago na rin ang cellphone na gamit niya. At dahil wala naman ako masyadong alam pagdating sa mga gadgets, huli na nang malaman ko na nasa 40,000 pala ang halaga noon. Nalaman ko lang ang lahat nang minsang tumawag si Gary at nabanggit niya yung tungkol sa naging kasunduan nila ng anak ko, Papa Dudut. Walter, ibaba mo yung cellphone mo na yan. May pag-uusapan tayo. Ibaba mo o papasagin ko yan sa mukha mo. Sandali lang kasi. Ibaba mo na yan. Ipapakain ko yan sa'yo Teka, matatalo ko. Ayaw mo? Pwes ako na magbababa niyan para sa'yo. Akin ang cellphone mo na yan. Akin na! Ano ba, Ma? Tumawag sa akin ang Tito Gary mo. Kinukumusta ka? Nag-aalala dahil naibangga mo raw yung pinapasada mong taxi. Ano ba yung taxi na sinasabi niya, ha? Wala yun. Ano kasi, sumideline ako dun sa kakilala ko. Namamasada ako ng taxi pero ayun nga, naibangga ako. Sinungaling? Huling-huli ka na, magsisinungaling ka pa. Hindi ho ako nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling, ha? Sige, tawagan natin yung Tito Gary mo para magkaalaman na. Teka, wag! Umamin ka sa akin. Saan mo dinala yung pera na ibinigay sa'yo ng tito mo? Alam ko na hindi mo ibinili ng kotse yung perang ibinigay sa'yo. Anong pera ho ba yung sinasabi nyo? Ako na naman napag-initan nyo. Huwag mo nga akong gawin tanga. Sagutin mo yung tanong ko. Oh, itong cellphone mo. Bago ito Ano, dito mo ba ginamit? Magsabi ka ng totoo kung hindi babasagin ko ito. Wag! Man naman Ibalik nyo na kasi sa akin yan.
Bala ko naman talagang bumili ng sasakyan. Pero nagkakanvas ako ng mura. May hinihintay ako dun sa kakilala ko. Kaso natagalan naman. Hiniram ko na muna yung pera. Pinambili ko ng mga kailangan ko. Kailangan? Ano pa bang kailangan mo? May nakakain ka pa at may bahay na inuuwian. Wala ka namang naiambag pa dito sa bahay ah. Nasira na nga kasi yung cellphone ko. Ayoko naman hong bumili ng mumurahin lang. Sayang na lang ang pera. Ah, ganon. Kaya itong 40,000 na cellphone mo, ito yung binili mo. Paano niyo ho nalaman? Abay, magtataka ka pa. Tahimik lang kitang inoobserbahan. At maraming paraan para malaman ko kung magkano yung ganitong cellphone. Hindi ka na nahiya? At talagang gumawa ka pa ng magarbong kwento para lang maitago yung kabulastugan mo sa Tito Gary mo. Makonsensya ka naman. Napakabait ang Tito Gary mo, Volter. Pati ba naman siya yung niloloko mo? Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman gusto yung inialok niya sa akin. Napasubo na lang ako kasi nahiya nga ako natanggihan siya. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. Magte-30 ka na pero wala pa rin patutunguhan yung buhay mo. Mabuti nga sana kung batugan ka lang eh. Kaso lalo ka pang lumalala. Ngayon nanloloko ka na. At sa mismong mga kamag-anak mo pa ang ginagawa mong panloloko. Hindi ko naman sinasadya lahat yun. Imposibleng hindi mo yung sinadya. Matanda ka na, Volter. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Itong cellphone mo na to. Ibebenta ko ito at isosoli ko ang mapagbebentahan sa Tito Gary mo. Wag! Manamali! Anong huwag? Hindi ka na natuto. Itong cellphone na ito, yung demonyo sa buhay mo eh. Sige ba, ibenta mo yan. Wala na akong pakialam. Pero wag mong sasabihin kay Tito Gary yung totoo. Huli na! Alam na niya ang lahat. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ma? Siya na nga lang yung kakampi ko eh. Kakampi mo? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Kaaway? Matapos lahat ng paghihirap ko sa'yo, yan pa ngayon ang tingin mo sa akin? Ako pa rin yung masama! Bakit hindi ba? Huwag kayo magsalita na parang napaka-perpekto niyong ina. Marami kayong pagkukulang, Ma. Alam niyo yan sa sarili niyo. Alam ko! Alam kong hindi ako perpektong ina. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Ginawa ko ng lahat para mapabuti ka, pero ayaw mong tulungan niya sarili mo. Hindi totoo yan. Hindi niyo nga ako maintindihan eh. Alam niyo, buti pa nga yun si Tito. Kahit papaano, naintindihan niya kung anong pinanggagalingan ko. Sana siya na lang yung naging magulang ko. At hindi ikaw! Napakasakit na marinig yon mula sa sarili kong anak, Papa Dudut. Hindi ko akalain na mas matimbang pa ang tingin niya sa tito niya kesa sa akin na sarili niyang ina. Batid ko na meron din naman akong mga pagkukulang sa kanya pero ginawa ko pa rin ang lahat para iparamdam sa kanya na meron pa siyang magulang. Mahirap dahil lumaki si Volter na nakukuha lahat ng gusto niya. At yon yung pinakamalaking pagkakamali ko bilang isang magulang dahil hinayaan ko na mangyari yon sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon at naglabas din ako ng sama ng loob kay Gary. Ipinagtapat ko sa kanya lahat ng kasinungalingan ng anak ko na pilit ko pang pinagtakpan. Saka ako humingi ng tawad. At matapos kong sabihin ang lahat kay Gary sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagkadismaya mula sa kanya. Tulad ng naramdaman ng kapatid kong si Stella nang mag-asawa na rin po ito sa pagtulong sa amin. Pero sa huli ay pinatawad pa rin kami ni Gary at sa halip na magalit, pinayuhan niya na lamang ako na ipa-counseling na si Volter. At gano'n na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Sa ngayon ay dama ko pa rin ang pagmamatigas ni Volter sa mga sessions namin sa mga counselor. Lalo pat pakiramdam niya ay isa na naman yung kahihiyan para sa kanya. Dahil hindi ko na alam kung ano ang pwede kong gawin sa anak ko, ay tinaas ko na lamang ang lahat sa Panginoon. Hiniling ko na sana'y haplusin niya ang puso ni Volter para sa pagbabago nito. Ipinagdasal ko rin na sana'y magkaroon pa ako ng mas malawak na pag-unawa para sa kaisa-isa kong anak. Dahil kahit na anong mangyari,
mananatili pa rin ako bilang isang ina na handang maghintay hanggang sa kaya na niyang tulungan ng sarili niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Taos puso rin po ako nagpapasalamat sa programa ninyo para sa pagkakataon na maibahagi namin dito ang mga kwento namin. Iba po kasi yung pakiramdam na kwento na mismo namin ang napapakinggan namin dito sa programa ninyo. Mananatili kayong number 1 sa puso naming mga listeners. Muli maraming salamat and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay, Priming. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!